Hi B! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply ng appointment for Schengen visa. So if you're interested, please keep on watching. By the way, short background about me, I'm a self-employed individual na nagkaroon na po ng dalawang approved na Schengen visa. Specifically, the country is France, and yung pinakauna ko pong approval was 30 days, and last year po yon. Yung recent naman was this year, but 90 days na siya. Pero ayun, parehas pa rin po siyang short visa. Ginawa nga po pala akong video ng list of requirements, which is ilalagay ko na lang po sa description para mapanood nyo, and yung more background about me pa and paano ko ginawa yung aking visa, paano ako na-approve. And kung gusto nyo pong mapanood, ayan, pindutin nyo lang po sa description. So, simulan na nga po natin kung paano ako nag-apply ng appointment. Yung mga sasabihin ko po dito is based on my experience lang. Kaya, for example, sa ibang bansa po kayo, for example, Switzerland po yung ina-applyan nyo. And ako naman is France. May mga specific center po yan sila kapag nag-apply kayo ng visa. Pag France po kasi, like last year, sa VFS sila, even yung Switzerland sa VFS din po. I-research nyo na lang po sa Google. Lilitaw naman po kung anong center ba applicable yung country na pag-a-applyan nyo na Schengen country. And butin na lang po, nakapagtanong ako, may mga naging kaibigan na rin kasi ako na nakasabayan ko nag-apply ng visa din last year. And nalipat na nga po yung center ng mga nag-a-apply ng France visa sa TLS, which is located siya sa Rockwell banda. And bago ko ipakita sa inyo yung step-by-step na pag-a-apply dito sa online pinaka-website, for example, TLS nga kasi sa kung France din yung ina-applyan nyo. Pero kung iba naman, for example, VFS naman yung center na pag-a-applyan nyo, dun lang din sa website na yun. Pero almost the same lang din yung steps kung paano yung pag-a-apply online. So kung pipili pala kayo ng date para sa application nyo, mag-allot kayo ng at least na one month interval para meron kayong enough time mag-prepare ng mga list of requirements na kailangan nyo. Para po sa mga nag-a-apply ng France visa, ayan, perfect sa inyo yung video na to dahil ito talaga yung specific website para sa France. And kung hindi naman po France ang ina-applyan nyo, pwede nyo namang gawing guide itong video natin na to. So, punta lang po kayo sa connect.france-visas.gov.fr. Ayan po ang pinaka website. I-copy nyo na lang. Ayan, mapupunta po kayo sa website na to. Gagawa po kayo ng inyong account. Create an account. Tapos, once na na-fill upan nyo po yung mga needed information, ayan, i-login nyo na po ang inyong account. After nyo po mag-login, ganito po yung makikita nyo. And mag-create lang po kayo ng new group of application. So, please make sure yung pag-fill up nyo dito is magmamatch yung mga passport nyo sa mga documents nyo like birth certificate. So, ayan, papakita ko sa inyo. Current nationality, of course, Filipino, no? Or Philippines. Hanapin natin yan. Filipino. Meron ba? Ayun, Filipino. Next is your stay, place of submission of application. So, Philippines. Ayan, hanapin natin ang Philippines. Ayan po ang Philippines. City of submission of application, Manila. So, ayan yung branches na meron tayo, Cebu and Manila. Visa type requested. So, short visa yung ina-applyan ko before. Depende na lang sa inyo kung ano bang visa yung ina-applyan nyo. Short visa na lang muna tayo. Because less than 90 days is short visa and more than 90 days is long visa na po yun. Main destination of stay, syempre France tayo, no? Philippines, travel document, ordinary passport. Ang passport ng Pilipinas ay ordinary lang, no? Depende sa inyo. Baka mamaya naka-diplomatic passport kayo, official passport. Ayan, nakadepende sa inyo. Pasensya na lang po sa hingin ng mga aso ko, no? So, hindi tayo matatapos mag-video kung iantayin ko silang tumigil mag-ingay. Travel document number. So, ito yung number ng passport nyo. Sabihin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, example lang naman to. Ayan, date of issue. Kailan na-issue yung mga passport nyo? Let's say, ayan, let's say this October 1. Ayan. Example lang naman. Date of expiry, let's say 10 years kasi yan, no? Your plans. So, ano bang reason ng pag-visit mo sa country na yon? Since ako tourism
tourism naman talaga ang reason. Pwede rin namang private or family visit, pero usually tourism talaga para hindi na complicated. Main purpose, ayan, lilitaw din naman na private visit kung may i-visit kayo na friend, na family, ayan. Pwede rin namang tourism lang kasi magiging applicable na rin yan for private visit kung may i-visit kayong family or friends. Next is additional information about your project. Pwede kayong maglagay dito ng short paragraph para explain lang ng very, very short. Parang summary na ng pinaka-reason nyo ba't kayo mag-visit sa France or sa country na pupuntahan nyo. Let's say, I will visit my boyfriend or partner, ganyan, or kung ano mang reason nyo, tapos explain nyo yung gagawin nyo. We want to spend more time together this summer. Pwede rin namang dagdagan nyo pa na this is my second time visiting his country, to learn more about his culture, mga ganun, babi. Kayo nang bahala dyan, kahit anong ilagay nyo dyan, basta mapatunayan nyo or masabi nyo lang ng very short kung bakit kayo pupunta sa country nila. So, ayan, i-verify lang natin. And, ipapakita dyan na, yes, kailangan nyo nga talaga ng visa. So, next tayo. You have entered, ayan, i-make sure nyo, i-double check naman nila yan kung tama ba talaga yung pinaglalagay nyo dyan, no? Ipapakita nila, lalo na yung number of passport nyo. I-yes nyo lang yan. Tapos, ayan, female, single, ayan, mga basic information na lang yan. Single, last name, Delgado. Last name at birth, so, pwede nyo naman tong laktawan, pero before ang nilagay ko dito is yung aking middle name. Next is obligatory first name, for sure, ang inyong pangalan, no? So, lagyan natin, Steph. Date of birth, so kailan kayo pinanganak. Place of birth, saan kayo pinanganak. So, kayo nang bahala po dyan. Alam nyo na yan dahil sarili nyo po yan, no? Pag may asterisk B talaga ang kailangan nyo yan fill-upan. Okay, hindi kayo makakaproceed nang wala yung nakalagay. So, Philippines, kung saan kayo nakatira, no? Or saan kayo pinanganak mismo. Saan na yun? Philippines. National identity number, wala ako niyan, kaya hindi ko na yan finilapan. Ito din, hindi ko na yan finilapan. Address nyo, postal code, so kung hindi nyo alam, okay lang, pwede nyo namang research, pero wala siyang asterisk, okay lang, nalaktawan muna. City, kung saan kayo nakatira. Country of territory, for sure, Philippines naman. Wala kayong telephone number, ang inilagay ko dyan is yung phone number ko lang din, yung mobile number ko. Email address. Do you live in a country other than country of your current nationality? No. So, ayan, nakadepende sa inyo yan, sa sitwasyon nyo. Are you joining or traveling with the French national family member? No. Wala naman po akong kamag-anak na French at hindi pa po kasal kay Flo, no? Kaya no pa din yan. Do you join or travel with a family member from an EU country or Europe excluding France? Ayan, blah blah blah, no. Ayan, depende po sa sitwasyon nyo yan. Again, current job, self-employed. So, anong klaseng self-employed ka ba? Diba? Pagpipilian naman po kayo dyan. Kung wala dito sa choices, ilagay nyo lang po ay other. Okay, next step naman tayo is previous visa. So, mga nag-a-apply lang to be sa mga meron ng previous approved visa. Pero kung nag-apply kayo before, pero hindi naman po na-approve, hindi po nag-a-apply to sa inyo. Laktawan nyo lang po, hindi kayo kasama dito. Para lang to sa mga meron ng approved previous visa. So, for the meantime, inuna lang muna natin kahit meron na ako last time. Pero kung meron na kayo, i-yes nyo lang and then ilalagay nyo lang po yung number ng previous French visa na approve kayo. Okay, nandun naman po yan sa passport nyo. Yung sticker na ikinabit sa inyo dati. So, may number doon, yun yung gagamitin nyo. Next is details of your stay. Planned date of arrival. So, sabihin natin, ang plano kong makarating doon ay December bago magpasko. Ayan, 24.
Next is planned date of departure from Schengen area. Example lang, ang balak nating umalis is December 31 bago mag New Year, no? Pero ang lapag na natin yan is New Year, saktong New Year. Bale, 8 days, automatic na itong magka-count. 8 days kayong mag-stay sa Schengen area na pupuntahan nyo. Number of entries requested. So, kung gusto nyo magpabalik-balik within 8 days, or for example, ang in-apply nyo is 90 days, pero gusto nyo lang bumalik ng Pilipinas agad. Tapos, may bala kayo ulit bumalik ng Schengen area na yan, or yung sa France nga mismo, pwede kayo mag-multiple entries kasi babalik kayo ng ilang beses sa ina-applyan yung country. Ngayon, kunwari may nabook na kayo, sure na kayo na babalik kayo ng 2 times. That year, for example, ang ina-applyan nyo is next year or this year, bibilangin nyo ngayon kung ilang beses kayong aalis at pupunta dun sa country na, Schengen country na pupuntahan nyo. For example, 2 times. Ilagay nyo lang po dyan is 2. Pwede rin namang 3 times kasi nga naka-multiple entries kayo. Ayan, nakadepende sa inyo kung gaano or ilang beses kayo pabalik-balik sa country na yan. Your plans for staying. So, pipili lang kayo dyan. Tourism na lang po ulit ang ilagay nyo katulad kanina. Ayan, tourism. Applicable to be sa mga sponsored visa or kung meron naman kayong hotel, ilalagay nyo may hotel or place of accommodation. Pero kung sponsored kayo, for example, may family kayo na pupuntahan doon, i-click nyo lang yan. Fill upan nyo lang po kung anong pangalan ng friend nyo doon, family nyo. Ayan, obligatory first name, pangalan niya, apelido niya, address niya, city, kung saan siya nakatira, country, number niya, email address niya. Fund of travel costs. So, kung sino yung magpa-fund ng inyong travel. For example, kayo, may dala kayong cash. I-check nyo lang yan, myself. Meron na kayong na-book na hotel. Meron na rin kayong na-book na transportation. May dala kayong checks. I-check nyo lang yan. May dala kayong credit card. I-check nyo din, cash. Ayan, and others. Mag-dalawa yan, B, or tatlo. Depende sa inyo. For example, meron kayong dalang cash, meron kayong dalang credit card, pero sponsoran pa rin kayo ng inyong mga family dyan, boyfriend nyo, kung sino man yung mag-accommodate sa inyo pagdating nyo sa country na yan. Ayan, pwedeng siya, ilalagay nyo all expenses covered during stay, transportation, accommodation, cash. Depende po yan sa sitwasyon nyo. Ititik nyo na lang po yung mga box. After nyong fill outan lahat, B, babasahin nyo lang to as your guide kasi sasabihin din nila dito yung mga mandatory documents na kakailanganin nyong dalhin. Pero aside from that, naigawan ko naman ng video yung mga list of requirements which is nasa description ko nga po. Pero yung summary na pinaka-mandatory talaga na kailangan nila is nandito. Ayan, babasahin nyo lang. And then continue. After nyan, ayan na po yung confirmed application nyo. Meron pa rin po kayong option para i-edit siya. Ayan, edit. Ayan, option para i-edit siya. Pwede nyo namang i-delete kung hindi kayo magpa-proceed. And pwede nyo na siyang i-print out din kung ayan, kung okay na kayo, tapos naka-ready na yan sa PDF. After nyo mag-fill out ng form dito sa France Visas na pinakita ko sa inyo kanina, punta naman po kayo sa fr.tlscontact.com. So, gagawa po kayo ng inyong account. So, magla-login ako dahil may account na ako dito, no? And, mapupunta po kayo dito after nyong mag-register or mag-create ng account, book an appointment. Have you completed a France visa application? Yun po yung finil outan natin kanina. Pindutin nyo lang po yung yes. Select a country. Country kung saan kayo nag-a-apply. For sure, Philippines, no? Confirm. Saang branch po kayo? Kung sa Manila ba or Cebu? So, Manila ako. After nyan, madadirect po kayo sa your application form. Fill outan nyo lang po itong mga needed information. Ayan. About lang din po yan sa inyo, B. Travel information. Halos katulad lang din po sa mga finilapan natin kanina. Tapos, pwede rin namang save as draft lang or submit nyo na. Since wala naman po talaga akong appointment ngayon, hanggang dito lang yung mapapakita ko sa inyo. Submission method, appointment, additional service fee. Itong additional service fee, B, kung gusto nyo lang magpa-premium lounge
or SMS kung gusto nyo ng SMS update or email update from TLS kung nasan na ba yung passport nyo, ano nang balita sa inyong mga application. Kayo mag-additional service kung gusto nyo yung mga options na yon. Next is payment. Meron silang mga options like GCash, ano pa ba yun? Mga bank option kung anong klaseng payment ang kailangan nyo or gusto nyo. And then confirmation. So dito nyo makikita, mamamonitor nyo naman dito sa mismong TLS website. Punta lang kayo sa My Application. After nyo ma-confirm, papakita ko na rin pala sa inyo yung mga fees. Ayan, B, kung short stay ang ina-applyan nyo less than 90 days, ito po yung babayaran. So, mag-ready na kayo ng 5,710 pag pumunta kayo ng inyong appointment. Ayan, i-ready nyo na po yan. So, ayun lang naman yung step by step, B. Sana nakatulong sa inyo. Kung medyo magulo, comment down below. Itanong nyo lang yung hindi nyo naintindihan sa explanation ko. Pasensya naman. And lahat ng to na sinabi ko sa inyo and tunuro ko sa inyo is based lang naman po sa experience ko. Ayan. Sana makatulong sa inyo yung video na to. Hit the thumbs up button if nagustuhan ninyo. Thank you so much!